Area. So kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, i-click mo ng like, share, subscribe. Siyempre, i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga gagawin kong video. So ngayon pala nagpapasalamat na ako sa mga subscriber ko, sa mga supporter ko, at maraming salamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa video mga ginagawa ko. Ayop na-inspire ko kayo at meron yung mga natutunan. So yun, thank you guys. Muling nagpapaalam ulit. Nagbabalik pala si Army Rabbit Tree. So ngayon, nandito ngayon tayo sa Keiko's Farm, sa Keiko's Rabbit Farm. So mamaya, i-interview din natin si Sir Keiko regarding sa rabbit niya, kung paano siya nagsimula, at ano yung pwede niya ma-share at ano yung na-experience niya. So yan, yung mga ibang video, papakita ko na lang siguro yung mga rabbit niya, tapos yung mga cage na system niya, kung ano yung mga style ng mga kulungan niya. So i-update ko na lang kayo guys. Magandang umaga po mula sa Keiko's Rabbit Farm. Na-establish ang Keiko's Rabbit Farm less than 3 months ago. This is in relation dito sa advocacy ko personal on climate resilient project. Yung Rabbit Tree being the agricultural climate resilient project. Sa ngayon, meron kaming 3 section dito sa Rabbit Tree. Isa para dun sa doe, isa para sa buck, para dun sa breeding processes, at saka para sa meat processes. Ang intention natin dito is to popularize yung alternative source of meat, healthy and environmental friendly. Healthy dahil maraming benepisyo, health benefits ito. Environmental friendly dahil hindi ito nag-emit ng excessive heat at nagko-contribute sa global warming compared doon sa iba pang mga livestock ng baboy at cow. Rabbit Tree is a very friendly environmental. This is also a realization ng aking naisulat na libro na Village Eco Governance Development Framework, an enterprise development framework that were based on sustainability sa community-based. So, ang target namin dito, aside from popularization, is to promote rabbit as an alternative meat at maging livelihood din ito, enterprise development sa mga mahihirap nating kababayan. This is also in line sa support ng National Anti-Poverty Commission na i-reduce ang poverty stigma, i-reduce ang poverty index sa bansa. We will promote rabbit as an alternative livelihood program while doing business, contributing also for the protection of the environment. Challenges, well, we need to be ready always na ang principles dito is learning by doing. Hindi lang pwedeng magbasa ka ng libro o manood ka ng YouTube. Kailangang hands-on ka sa process na may direct communication sa iyong rabbit. And we will prevent rabbit as a pet. Now, this is a meat. Challenges basically is yun nga binabanggit ko kanina na learning by doing. Hindi mo pwedeng iasa yung rabbit industry mo sa maliit mong farm sa panonood lang ng YouTube. You need to also be in contact with your end goal, yung rabbit mo. Well, very sensitive ang rabbit sa lamig. Kailangan niya sa isang lugar na very talampasan ng hangin. You need also to be regularly touch your rabbit para magkaroon kaya ng communications. And talaga ang maigi, tiyakin na feeded siya ng sa experience ko 80% dapat ay mga damo o mga halaman na pwedeng kainin. 20% o 10% lang yung inorganic na feeds na kakainin. And regularly binibisita talaga, kailangan maging malinis yung paligid.
maiwasan yung mga infestation, no? Dahil nasa gitna kami ng bukid, mahangin, tiyakin na ligtas sa iba't ibang insekto tulad ng langgam, no? Kapag nakikipagkompetensya ang langgam sa pagkain, at the same time magiging problema rin natin along the way. What is the opportunities na binibigay? Basically, malaki ang potential ng rabbit industry sa Pilipinas dahil dito sa paglaganap ng ASF, no? Na sa baboy at sa manok, no? Na mga napepesting birds flu at iba pa. Ang projection natin, magkakaroon ng crisis talaga, maliliit ang produksyon ng meat. So we need to produce alternative meat para po masustain natin ang food sufficiency sa bansa. Ang akin lang advice is this is a social enterprise concept. Nagninegosyo ka na merong advocacy. So, hindi mo pinababayan ang negosyo mo, binabalansi mo rin sa advocacy mo. The advocacy is very simple. A climate resilient agricultural project, that is the rabbit industry. Thank you and good morning. Interview natin kay Sir Kiko, nakapag-share siya ng mga idea at mga experience niya, siyempre yung mga regarding sa mga agriculture, sa system. Abangan nyo na lang po yung video yung idadrop ko po sa activity na itong gagawin namin. We create this video sa mga to inspire yung mga newly breeders, siyempre to inspire yung mga farmer dyan or yung mga backyard dyan, and then we want to help them to grow them na talaga yung tama talaga, and also the based on experience sila and other mga experience sa mga kapwa nating rabbitry dyan para makakuha sila ng idea. Actually, mas malaking advantage to sa mga magsisimula mag-rabbit kasi makakuha na po sila ng mga knowledge or idea po, mas advantage po. So, napakalaging bagay po ng mga kapwa nating farmer dyan na nag-share ng mga experience sila sa pag-rabbit. So, yun guys, muli, magbabalik tayo. So, kita-kinsa lang ulit sa mga susunod na mga video yung gagawin ko po, sa mga update na gagawin natin sa pag-rabbit po, sa pag-breed. Siyempre din po, tuloy pa rin natin, supportan po ang PRIAC po. Maraming salamat guys. Support PRIAC! PRIAC! Babalik nga pala si Army Rabbitry. So ayun, nagpapasalamat po kami sa mga farmers sa mga backyard na pinunta namin at tinanggap kami ng buong puso, at salamat din sa mga advice at experience sila na i-share sa mga kapwa nating mga rabbitry na pwede nila pagkunan ng idea or maging guide din nila sa pagbe-breed nila. So yun, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga farmer po dyan. Ayun, especially kay Sir Kiko, Rabbit Farm. Salamat sir sa pag-share ng talagang ma-motivate yung mga kapwa natin mga nagra-rabbit dyan, mga farmer or backyard pa dyan or mga newly breeders. Siyempre, salamat din sa mga kasama natin mga rabbitero dyan, rabbitera sa mga backyard nila dyan, sa ibang mga farmer nila dyan. So maraming salamat sa inyo guys. At I hope na marami kayong natutunan sa mga ginagawa ko pong mga video po, mga vlog ko po. Siyempre, yung support din po ng ginagawa po ng PRIAC po para mas mapalawak pa po ang knowledge nyo po sa pag-rabbit po. At siyempre, pag gusto nyo rin po itong i-business, nandito po ang PRIAC. Siyempre, nandito rin po si Army Rabbitry na para tulungan po kayo, mapalago rin po ang inyong business po. Comment lang po kayo sa comment section po, and you can i-message nyo po ako sa Facebook do, pwede rin po, or pwede rin nyo po i-add sa Facebook din po ang PRIAC po Cooperative, i-add nyo lang po yan. So yun po, ang Facebook page po namin, Army Rabbitry Vlog, tapos ang YouTube po natin Army Rabbitry 28, search nyo lang po sa YouTube, and then also paki-add na rin po ang PRIAC Cooperative sa Facebook po, and sa Facebook page